Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinatutunton at pinaaresto na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa buong pulisya si Senador Bato de la Rosa sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Pero panawagan ng PNP Chief kay De La Rosa, sumuko na lamang. Inihingi na rin ang senador ng red notice mula sa Interpol. Nasa Pilipinas pa naman umano si De La Rosa pero ayaw kumpirmahin ng pulisya kung nasusundan nila ang mismong lokasyon nito. Nakatutok si Mariz Umali. Kasunod ng utos ng Department of Justice, We will implement the warrant of arrest. agad nang pinakikilos ni PNP Chief Jose Nartates Jr. ang kanilang puwersa para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and detection. Pero mas makabubuti pa rin daw ayon kay Nartates kung susuko na lang si Senador de la Rosa sa kinauukulan. By all peaceful means, he will surrender, yield himself. Di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atupang, we have Saltico, we have Pantag. Hindi kinumpirma ng CIDG kung nasusundan nila ang kinaroroonan o natatrack pa nila ang lokasyon ngayon ni de la Rosa dahil daw sa isang mahalagang bagay. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure, and from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yon, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Pero pagsisiguro nila, What I can say is he is still inside the country. binalaan din nila ang sino man tutulong o hahadlang sa pagpapatupad ng warrant na maaaring makasuhan ng obstruction of justice. Bukod sa utos na pagpapatupad sa warrant of arrest ng ICC, ang DOJ humiling na rin daw sa Interpol ng red notice laban kay De La Rosa. Ayon kay CIDG Director Morico, oras na madakip nila sa Senador De La Rosa ay dadalhin nila ito sa CIDG at dadaan sa karaniwang booking procedure at medical examination bago i-turn over sa DOJ para sa mga susunod na hakbang. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit ngayon ni Senador Robin Padilla, hindi niya itinakas kundi pinaangkasan niya sa kanyang sasakyan si Senador Bato de la Rosa paalis ng Senado noong Huwebes. Ang sabi pa niya, ibinaba niya si de la Rosa sa Makati at doon ito sinundo ng sariling sasakyan. Ang rutang kanilang tinahak, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Ilang oras matapos magkaputukan sa Senado. Huling nakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla habang palabas ng Senate building. Pagkatapos, sumakay ang dalawang senador sa sasakyan ni Padilla at lumabas sa parking ng Senado 2:32 ng madaling araw. Saan kayo pumunta after? Pero may nabanggit na clue sa isang pahayag ng opisina ni Padilla. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng kanyang sasakyan. Hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Hindi rin binanggit kung saan ito sa Makati. Pero ayon sa isa naming mapagkakatiwalaang source, dito nakarating ang sasakyan ni Padilla sa tapat ng isang gusali malapit sa kanto ng Ayala Avenue at HV de la Costa Street. Pero paano umabot sa Makati ang dalawang senador? Ayon pa rin sa ating source, mula sa Senado ay tinahak muna ng SUV ni Padilla ang Jose Jocno Boulevard papuntang EDSA. Mula EDSA Makati naman ay kumaliwa ito sa Arnaiz Avenue hanggang makarating sa kanto ng Ayala at de la Costa kung saan bumaba si De La Rosa. Bineberipika pa rin natin yan. Patuloy ang backtracking ng pulisya kung saan na napunta si De La Rosa para maaresto sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity. Inilabas din ng opisina ang ilang pahayag ni Padilla, kabilang ang pagtangging hindi niya itinakas si De La Rosa dahil wala naman umanong warrant. Hindi anya siya nakatanggi nang sabihin ni De La Rosa ang sasabay siya
Lalo't walang sasakyan si De La Rosa dahil inihatid lang sa Senado ng sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Huling araw na ng service contracting program para sa mga pampublikong sasakyan pero may mga tsuper na hindi pa umano nababayaran. Nakatutok si Marisol Abduraman. Madaling araw pa lang, nakapila na ang mga jeepney ito sa monumento sa Caloocan. Pagtupad nila ito bilang bahagi sa service contracting program ng gobyerno na huling araw na ngayon. Ang usapan, magsasakay sila ng mga pasahero ng may 20% discount sa mga takdang ruta, kapalit ng 30 piso kada kilometrong biyahe. 3,000 pisong bayad sana yan para sa 10 ikot sa rutang may kabuang layo na 100 kilometro. Ang kaso, wala pa kasing bayad sa amin eh. 20 days, wala pang bayad sa amin. Halos lahat kami na dito sa Muñoz SM Monumento. Hindi pa nababayaran? Opo. Pakiusap ko lang po, sana may bigay na yung bayad sa amin sa contracting para makinabang din naman kami. Wala pa po sabi sa December pa daw parang malabo na ta. Sana naman mabibigyan kami para makaroon naman kami. tulong sana ang programa hindi lang sa mga driver, kundi sa mga pumipila na lang para mag-commute sa gitna ng pagmahal ng petrolyo. Bukod sa traditional jeepney, lumahok din ang ilang modern jeepney, city bus at mga bumibiyahe sa busway. Ayon sa LTFRB, umabot sa 16 hanggang 17,000 operator units ang nakinabang sa SCP. Umabot naman sa 23 hanggang 24 milyon na mga pasahero ang nabigyan ng diskwento sa ilalim ng nasabing programa. Na-meet dito yung very reason or objective of having po itong SCP. Yes po, tama po yun na masaya ang operator, masaya ang pasahero. May mga operator na hindi po nagbigay ng 20%. Ang pinalit naman po namin sa kanila ay show cause. Pinagpaliwanag po namin, sinuspindi rin po namin yung kanilang SCP at the time of issuance of the show cause. Pero walang malinaw na tugon kung kailan babayaran ang mga driver, maliban sa maaari silang dumulog sa Land Transportation and Franchising Board o LTFRB. Wala ring linaw kung palalawigin pa ang programa kung sakali giit ng manibela, bayaran sa takdang panahon ang mga driver. Sa ngayon, tututok ang LTFRB sa ipinapatupad ng fuel subsidy na mas maraming umanong makikinabang. Mas pabor na rito ang ilang driver. Doon na lang ako sa fuel. Oo, diesel yun sa driver talaga Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Bumisita sa Pilipinas ang higanting warship ng The Netherlands, kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Pero habang naglalayag pa Maynila, nilapitan umano ito ng helicopter ng Chinese Navy. Nakatutok si Von Aquino. Ito ang higanteng warship ng The Netherlands na His Netherlands Majesty's Ship de Ruyter. Isa itong air defense and command frigate na may kapasidad para sa anti-submarine warfare, anti-surface warfare at anti-air warfare. Mayroon itong Smart L radar na nakadedetect ng aircraft, stealth targets at ballistic missiles, mga missile launcher at close-in weapon system. Nakalapag sa barkong isang NH-90 helicopter. Bumisita ito sa Manila Port kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at the Netherlands. Naikwento ng commander ng frigate ang paglapit sa kanila ng isang helicopter ng Chinese Navy habang naglalayag pa Maynila. We were approached by a helicopter, but that was really professional on both sides. They just came to see who we were and left again. They asked who we were and we replied and that was enough. Kaugnay sa mga ginagawa ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nanawagan ang Embahada ng Netherlands sa lahat ng partido na sumunod sa international law. Philippines and Netherlands are both partners in defending the international rule of law and especially the 2016 Arbitral Award. I think it is an essential part of the international law of the sea. And we call upon all parties to abide by it. We are doing multiple port visits in this area, and the main reason is to
strengthen the ties between our two nations on the economic, diplomatic and security level, to promote freedom of navigation and support the United Nations Convention on the Law of the Sea. Nang tanungin ng Netherlands ambassador kung bukas sa paglagda ng isang visiting forces agreement ang the Netherlands. Stability and security in this region is also important for the Netherlands. That's why we are considering all options, and I think the frigate visit is a first step. Magko-courtesy call sila sa kanilang counterparts sa Philippine Navy at magsasagawa rin ng interoperability activities. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nahaharap sa patong-patong na asunto si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio mula sa probinsya ng Isabela. Inareklamo siya ng reklamong inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication at unlawful utterances sa National Bureau of Investigation o NBI. Inihain ang mga yan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC laban kay Respicio. Dahil yan sa mga post online at pahayag ni Respicio sa isang pagtitipon na iniengganyo umano ang publiko na magrebelde sa gobyerno. Sabi ng NBI, pwede ring maharap sa disbarment si Respicio na isang abogado. Nakatakdang ipatawag ng NBI si Respicio kaugnay sa mga alegasyon. Sinisika pa ng GMA News na kuna ng pahayag si Respicio